Hey mga idol, tuloy po tayo. Pagkatapos po ng charger ay isunod naman po natin itong 14 inches na flat tube kalipad. Check muna tayo gaya ng dapat na step. MS1 tayo mga kalikot. Sinabi kung anong problema nito, iniwan na lang. Yun, wala naman siyang shorted mga kalikot. Parang naglolo ko yung kanyang switch. Pero try natin. Saksak mga kalikot. Ayun, tumilaw, namatay ulit. Ulit. Wala mga kalikot. Try muna natin tingnan yung kanyang switch. Kailangan natin tumbuksan. Parang may nangangamoy sa loob mga kalikot. Bilang natin yung mga screw mga kalikot para hindi maganda walaan. Mga kalikot, hindi natin ma-determine kung nasaan yun. Kaya hanapin muna natin. Okay. Ganito naman magiging pwesto natin ngayon para makita. Liwanag ka dito sa labas mga kalikot, hindi ko makita. Yan. Kita naman konti. Okay, check lang tayo sa kanyang saksakan mga kalikot. Kinuna po natin yung switch. Tingnan natin. Taas na resistance. Try natin laruin yung kanyang switch.
Yun. Problema yung kanyang switch mga kalikot. Gamit tayo ng iba. Ito mga kalikot, gamitan natin ng ibang switch. Okay mga idol, tinanggal muna natin yung kanyang sariling saksakan. Tumawid tayo ng ibang switch. Check lang natin yung ating switch. Ayan mga kalikot. Yun. At yun. Okay siya mga kalikot. Pwede na natin ngayon isaksak. Put muna natin. At i-power. Alright. Ayun. Nag-on na mga kalikot. At naririnig ko may tumutunog, nag-oscillate, pero parang may nasusunog. Muna natin at maglagay tayo ng mga kailangan nating pagtitest. Sa pagtitest, ground lang natin yung probe mga kalikot. Pause on natin. Yun, tumunog ulit. Tangan natin ang salamin. Ayan, tumutunog yung kanyang yoke mga kalikot, pero walang display. Tinitingnan ko siya sa may salamin, walang display. At parang walang, hindi gumagana yung kanyang heater mga kalikot. Tingnan natin kung may supply yung kanyang heater. Wala mga kalikot. Pero yung kanyang 180 volts wala din mga kalikot. Yung kanyang supply ay drop din. 150 lang siya. Ay, hindi yung yoke ang tumutunog mga kalikot, yung kanyang chopper choke. Ito siya mga kalikot. Okay, off lang natin. At tayo'y maghanap ng kanyang problema. Okay. Simulan natin siya sa kanyang bago yung mga kalikot. Tingnan muna natin kung may charge pa yung kanyang kapasitor. Wala na. Check muna natin yung kanyang kapasitor, baka mababa. Oo, sira na. Kaya ayaw gumana ng kanyang secondary. Saksak na lang natin mga kalikot para malaman natin kung magana. Dapat magti 300 dyan. Yun. Ayan, 300 naman siya mga kalikot. Off natin ulit. Monitor natin kung mag-drop. Yun, nag-drop na.
Punta agad tayo dito sa secondary mga kalikot. Ibig sabihin nag-oscillate yung kanyang primary. Mag-read na lang tayo mamaya dyan. Check natin agad itong kanyang horizontal output. Baka may leak. Time is 1 muna tayo. Parang wala naman mga kalikot. Ang mga diode, reverse polarity sa secondary. Okay. Okay naman siya mga kalikot. Ano kaya ang naging problema? Okay, disconnect muna natin yung flyback mga kalikot. Tignan natin kung flyback. Hindi ko pa natadiagnose ito mga kalikot, yung tispat ito. Ayan, tinanggal natin yung linya, supply ng positive secondary punta sa kanyang flyback. At mag-check ulit tayo ng voltahe mga kalikot. Baka may leak ang kanyang flyback. Hindi man mag-register sa kanyang horizontal output. Pero pagka nalagyan na ng voltahe, napasukan na ng voltahe mga kalikot, ay baka nagda-drop. Ito makikita natin kung primary o secondary ang problema mga kalikot. Naka-range lang tayo ng 250 kasi 115 lang naman ang supply niyan. 115 BDC. Ito yung kanyang filter capacitor sa may positive side. Ito mga kalikot. Ayun o. Nag 115 na siya. 110. Okay. May isa pang paraan dyan para ma-determine natin kung flyback na ang problema kasi na-disconnect natin yung flyback. Tanggalin muna natin yung yoke mga kalikot. Ito. At ibalik natin yung tinanggal natin sa may flyback. Ayan, may kumalas. Saan kaya ito? Putol. Po. Hindi kaya pa naman natin yung hilangin mga kalikot. Pero tanggalin muna natin. Okay. And, tapos ibalik natin sa may flyback. Balik natin yung hinang ng flyback. Tingnan natin mga kalikot. Kung yung yoke, ang problema, huwag ninyo patatagalin mga kalikot ha. Kasi pagka nag-open yan, nakaroon ng tuldok sa may screen at susunugin niya yung kanyang tawag dito, mga reflector. Okay, balik natin doon. Tingnan natin. Ayun o, nagkaroon at nung nag-oscillate ay bumagsak ulit mga kalikot. Isa pa. Ayun. Pag nag-oscillate siya, bumabagsak mga kalikot. Ang kanyang supply. Tingnan natin yung kanyang 180 volts na diode. Ayun na may problema. Hanap tayo ng leak. Okay, wala naman siya mga kalikot. Para malaman ulit natin kung may tama yon, ay
i-disconnect po natin yung supply dito sa kanyang CRT board. Shoo! Shoo! Okay guys, dito na lang sa baba mga kalikot. Okay lang din naman. Parang hindi na tayo makagalaw pa doon sa kanyang CRT board. Hirap tanggalin. Yung diode na lang likot ang ating tatanggalin. So ihahang mo na mula sa playback. Mas malaki yung pan nito. Okay, yan na. Balik tayo sa pag-check ng voltahe. Rapid ihaanin pa ito. Iyon. Balik ulit tayo sa DC at tingnan natin yung output mga kalikot. Ayun, pag nag-oscillate ay bumabagsak. Wala naman na tayong lead sa mismong yoke mga kalikot dahil natanggal na natin. Matigyan pa natin isang posibilidad. Itong kanyang horizontal output. Saka ito pong may leak. Times lang ulit tayo. Okay, normal naman yung reading na yung mga kalikot. Okay naman yung kanyang horizontal output. Pagka mga ganito mga kalikot, check upin mo na yung horizontal circuit. Tingnan natin kung may mga shorted dyan. Diode, capacitor, mylar capacitor o ceramic capacitor, bago tayo mag-jump sa conclusion na baka playback nga mga kalikot. Kasi sa ganitong mga board, kadalasang nasisira po dito ay itong kanyang playback. Pero bago tayo pumunta ron, sabi ko nga, himayin muna natin itong kanyang horizontal section.
sipat-sipat lang mga kalikot. Konti lang naman ang piyesa nito dito. At wala na rin yung kanyang diode. Ang ceramic capacitor lang. At yan. Check na lang natin yung dalawang ceramic capacitor niya mga kalikot. Ano pang tawag dyan na capacitor? Okay, resistance check na lang tayo mga kalikot. Makikita naman natin yan kung may leak. Kasi nakalagay yan sa ground papuntang collector. Yung isa. Ayan, at wala mga kalikot. At yung isa naman, ayun, may charge lang siya. Konti. Pero okay yung reading na yan mga kalikot. Okay. Sabihin, playback po ang problema nito. Try natin magpalit ng playback. Kung may stock pa po tayo. Tignan natin yung kanyang outcome. Pull out lang natin yung kanyang playback mga kalikot. Ito wala namang sinyalis mga kalikot na may crack, may singaw. Pero minsan ang high voltage diode niyan ang nagkakaroon ng problema mga kalikot. Kaya nagkakaganon siya. Try na lang muna natin palitan yan. Okay, yan. Tanggal na natin siya mga kalikot.
Mga idol, install na natin yung papalit natin. Yun. Parehas lang doon po ang part number niyan mga kalikot. Kaya wala na tayong babaguhin pa dyan sa kanyang mounting o connection. So nga pala mga idol, 3 wire ng flyback. Kapag kaparehas po ang kulay nito, para malaman ninyo kung saan nyo ikakabit yung bawat wire, ay magbase na lang po kayo sa liit, kapal ng wire. Ito mas manipis po ay sa focus, ito ay sa screen ito, yung mas maliit. At yung mas makapal naman po ay sa focus. Wag po sana ninyong mapagbaliktad dahil mas malataas po ang voltahe papunta po sa may focus kaysa papunta po sa kanyang screen. Yung screen po ay ginagamit yan para i-adjust ang liwanag po ng background ng picture. At may kinalaman din po ang ABL diyan para lumiwanag ang kanyang screen kasama po ng kanyang focus. Ito topic na lang po natin sa ibang ano yan, post natin yan about sa ABL, focus at screen ng ating mga receiver o mga TV, mga kalikot, na picture tube type pa, para po sa mga kapwa po nating mga beginner. Yung may mga gustong ipatapik po dyan para magkaroon ng konting karunungan na ating mga viewers, nanonood, mga kalikot, suggest lang po kayo at gagawin po natin yan ng video pagka ibigyan po natin yan ng panahon para makatulong po sa inyo, mga kalikot. Okay, ilagay na po natin at yung anode cap na lang po ilalagay natin mismo picture tube. Ingat sa mga ganito, mga kalikot, yung iba bago nyo tanggalin, discharge nyo muna. Gamit lang po ng connector napunta po sa ground, saka sa screw, saka nyo isungkit po dyan. Nagdi-discharge po yun, nag-i-spark po siya papunta sa ground. Dahil pag hindi po na-discharge yan, alakas po ng kuryente nyan, 3 beses po kayo pipitikin yan at baka madisgrasya pa po kayo. Try natin, mga kalikot. Di pa nakalagay yung yoke, testing lang natin muna.
Ganong procedure pa rin mong gagawin natin. Voltage checking. Yan. Punta tayo sa 250 DC. Ang range natin. Okay, ground natin yung isang test probe. At dito na po tayo sa output. Yun. At parang hindi siya nag-oscillate, mga kalikot. Okay, tingnan lang natin kung meron siyang high voltage. Ito sa may 180 volts. Ayun, meron siya, mga kalikot. At may tuldok na pala doon sa kanyang screen. Ibig sabihin, gumana po yung ating playback. Paano ko ba ito may papakita? Tanggalin lang natin. Ito yung sinasabi kong tuldok, mga kalikot, na hindi kasama yung huwag masyadong tatagalan kasi masusunog itong kanyang mga reflector, sugi. Kaya yun natin, mga kalikot. Ayan ang tuldok, mga kalikot. Nag-visible na. Patayin na natin para hindi masira. I-off na natin para hindi masira yung kanyang reflector. Magkakaroon ko kasi ng merka yan dyan, mga kalikot, pag pinatagal natin. Alright. Balik lang natin yung mga wirings niya, mga kalikot. Pati yung kanyang yoke. Connection. Galing muna natin saksakan. Bago tayo nag-install para iwas disgrasya, mga kalikot. At ito yung kanyang positive sa horizontal section ng yoke, horizontal deflection, ay naka-rewind, mga kalikot, dito sa may transformer na tinanggal natin o playback. Kaya ibabalik din po natin siya, mga kalikot. Dinagdagan ito ng binawasan kasi pabaliktad, mga kalikot, para maging tama yung kanyang supply papunta sa kanyang yoke, horizontal deflection yoke. Tatlo yung kanina, tatluin din natin. At ipinaikot po siya doon para mag-lock. Iyon. Kung anong trabaho nitong naka-rewind na ito, mga kalikot, topic na lang natin yan sa mga susunod. Ito sadyang tutok lang sa repair muna. Yun.
Okay, try natin ihinang dito yan kasi kumalas. Ayun na mga kalikot, palitan na lang natin siya. Remember po yan. Ito ay papalit natin mga kalikot. Mahirap siya putikitin. Yun, higit na mga kalikot. Okay, bago tayo magkabit ng mga ibang wire pa, ay test muna natin siya para makita natin yung outcome sa screen kung mayroon pa tayong gagalawing iba mga kalikot. Okay, saksak ko lang. Saka natin i-power. Ayun, nag-oscillate na mga kalikot. At meron ng ilaw ang kanyang heater. At meron na rin siyang display. Ayan, pagkita ko lang mga kalikot. Okay. Ayan mga kalikot, yung gumagalaw na yan ay sa camera lang po natin. Medyo mahina yung pixel ng ating camera mga kalikot. Alright. At hanggang dyan sa muli mga kalikot. Solve na naman yung okay na naman yung kinalikot nating 14 inches na flat tube. Sira sa kanya. Flyback lang mga kalikot. Wala nang iba. Ayan. Pinalitan lang po natin siya. At i-close na natin siya. Babalik lang natin yung mga wire tapos testingin na natin. At tignan natin yung pagtitest pa mga kalikot. Okay mga idol. Ibalik na natin lahat yung kanyang mga connectors sa loob. Pati yung kanyang yoke, yung kanyang switch, palitan na rin natin. At i-test na lang po natin siya. Yun siya mga kalikot. Saksak lang natin. Alright. Saka i-power.
Okay, power natin. Yun, ilaw at nag-oscillate na siya. Ayan mga kalikot, oh. Meron na siyang display. Impay. Naman. Ayan, may display na mga kalikot. Try natin magpindot. Yun, AB1, AB2. AB1. Try natin maglagay ng video mga kalikot para makita natin kung may sound at meron ding output o output ang video niya mga kalikot. Para masigurado natin bago i-close. Ayan, lagyan ko lang ng input mga kalikot. Audio video. Okay. Ayan, baka AB to yung sinaksakan ko mga kalikot. Ayan o, madilim siya mga kalikot. Kaya natin mag-adjust sa screen. Ayan. Tapos, maliit yung kanyang litrato. Pasapan ng butot kung gawas na? No, Focus natin. definitely not. Patay, igit-git ne. Igit-git ne. Kulang siya sa contrast mga kalikot. Igit-git ne. Try lang natin ilipat yung kanyang kwan. Horizontal yoke. Connection. Okay. Power ulit natin. Lalong lumiit mga kalikot. At nasa gilid pa. Check na lang natin yung kanyang voltahe sa output secondary. Kailangan mag-adjust mga kalikot. Ayan. Mag-busy tayo. Magpasika kung tanong naglain man ang agutian. Kung sa manay mong nakaodong. Kung ano mang ito? Ayan. 111 mga kalikot. Gawin natin siyang 115. Pwede naman yan. Huwag muna natin at ibalik natin. Alit ng tugtog mga kalikot. Okay, monitor natin, tapos adjust natin mga kalikot. 111. Ayan, buo na siya mga kalikot sa 115. Mag-adjust na lang tayo. Punta tayo sa kanyang factory setting. Ayan pala, nakasiro ang kanyang contrast, kaya pala malabo mga kalikot.
Mag-80 tayo dyan. At okay na yung brightness, color, tint, at sharpness. Mag-80 pa rin tayo dyan mga kalibot. Alright, tapos ibaba natin yung screen. At i-adjust natin yung kanyang focus. O, yan na mga kalikot. Sundan na lang tayo sa kanyang factory. At